Ano ba sir yung yung pinakamalaking problema ngayon diyan sa limanan public market na siguro araw-araw nating kinakaharap? Sir, and patuloy na tinutugunan, Sir Anton. Ayos po, ang napakalaking problema dito simula pa ng nag-start ako dito way back 2002, 2022, yun po talagang ang kalumaan ng building. Pag luma na po ang building ng market, maraming problema po yan. Nandiyan yung mga maintenance, mga drainage canal, electrical, yung mga wiring na parang mga pansip na yung mga octopus wiring na mga illegal pa noon. Hanggang ngayon po, hindi na ayos. Yung mga yung sa kooperatiba ng kurente sa mga yung mga contractor ng mga wifi kung ano-ano yung nakasabit dito. Yun po ang napaka-problema hanggang sa ngayon dahil yun po dapat talaga po mabago na ang buong market para matanggal na lahat yan. From pundasyon to up ng buong building. Yun po ang pinaka kasi paulit-ulit na lang po. Paulit-ulit na lang nare-request ako ng sira na naman. Sira naman doon, sira dito. Nag-counting ulan, nagbabaha. Yun ang napaka-laking problema. Yung kanal talaga, kahit saan namang market ang kanal, ang mga tiktikang, ang mga ilalim ng CR. Yun po siguro ang mga problema dito. Lalo na dito, malapit kami sa Riverside. Siguro, sinasabi ng mga tao dito na pag ang nag-high tide ang katabi naming Riverside, high tide, ang ilalim ng ang mga portion of septic tank nagtumataas din, parang may tubig na pumapasok sa ilalim. Dahil siguro po sa kalumaan na yung lupa sa ilalim, lumalambot na rin kasi yung mga hindi magaganda ang mga nakapaligid na riprap sa kalumaan, may mga bitak-bitak na, yun siguro yung mga kausya ng pagbaha, pag hindi naalis kagad yung mga, hindi na nabidrain yung mga CR dito sa loob ng market. Yun po ang lagi-lagi ko pong napapansin dito at naobserban at yun ang malaking problema ko dito. Yun po. Alright. Sa bahagi Sir Anton ng kumukuha ng mga pwesto sa atin pong market, paano nyo po sila sir pinipili itong mga magtitinda na gustong kumuha po ng pwesto sa atin pong market? May mga transparent ba sir na listahan para di masabi ng tao na ay may palakasan dito? Sir Anton. Dito po sa ganung sitwasyon, siguro noon ang mga politiko, pero dito pagpunta ko, wala na pong pwestong bakante. Kasi naman po dito, yung tax ordinance, yung renta, every stall, mababa ang presyo. Halimbawa, 4x4, 300 lang ang per month yan. Kaya kahit lugi po sila sa negosyo, hindi nila binibitawan kasi tinitirahan na lang nila. Yun ang napakalaking problema po dito na yung mga nagre-renta, bawal po yun sa aming libman ng public market code na bawal ang residency, magre-residensya ka sa loob ng iyong stall. Yun po. Yung pong tanong mo kanina na yung palakasan naman, hirap po mayroong nangyari noon siguro sa palakasan. Kasi kung ngayon pagpunta ka dito, wala na po ditong bakante. Noon pa siguro yan, yung mga nakaraan. Kasi pag 4 years pa lang ako dito, wala na ditong bakante. Ibig sabihin, wala nang nakakapasok na iba. Sila na. Kaya hindi na binibitawan kahit dito sa negosyo. Ito ang katotohanan dito. Pero yung mga ex-mayor dito noon, nakakuha silang pisto. Nakakuha silang, nakita ko naman sa record. Kasi may mga record po kami dito. Ngayon, yung record na yun, intact na po yun. Wala na pong nagdadagdag. Dahil okupa rin na lahat po ng mga nagre-renta. Kasama yung sinasabi ko sa inyo na mga dating nakaraang mayor, nakakuha sila ng yung isa, nakakuha
eskwela, nakakuha ng isang pisto. Yung isang eskwela, nakakuha ng 2 pisto. Kaya dito po, wala nang bakante talaga. Yun ang katotohanan po. Okay po. Dito tayo Sir Anton sa presyuhan naman ng atin pong mga commodities or itong mga goods natin like halimbawa isda, gulay or karne. Pag halimbawa Sir Anton bagsak yung presyo ng gulay and isda dahil sa peak harvest, halimbawa dito sa Bicol, may mga ginagawa ba kayo sir para di sabay-sabay malugi yung mga vendors natin dito sa market, Sir Anton? Sa aking po observation, wala namang sa palagay ko wala na logo. Kasi po dito, malapit kami sa, siguro 7 kilometers from the market. Yung highway, national highway, maraming dumadaan dyan na tracking. Kasi pag mababa dito ang bintahan, pinapadala nila doon sa Divisoria o sa Quezon Province. Mayroon ng physical na tracking po dyan. Yun po ang wala naman akong umaangal na mga nagtatanim o yung bumaba ang presyo dito. Marami silang alternative na pagpapasahan ng kanilang mga produkto. Wala naman po, kahit sa isda, sa gulay, walang umaangal po ako. Wala pong napapansin na, ay, ganun, problema. Wala pong nagre-report to mayor o sa akin na, yun ang problema namin, wala. Ang pinaka-problema lang po talaga itong aming kalumaan ng market building. Okay po yun. And sa part naman, Sir Anton, ng atin pong mga mamimili dito sa ating market, ano naman, Sir Anton, yung madalas na naririnig yung reklamo ng mga mamimili natin, Sir Anton? Ang nakita ko na ngayon, na naging problema, yung mga bigas po. Mahal na talaga ang bigas ngayon kasi matagal ang El Nino ngayon. Matagal. Sa palagay ko, kasi ang gusto naman ng mga consumers, yung gawa, yung will, yung dito, produkto dito na yung talagang galing sa sakahan dito, yun ang magiging problema na kasi pag-isimula na. Kasi tag-sweet mo dito, maswerte lang po yung ibang mga nagtatanim ng palay, yung maswerte yung nasa gilid ng malaking kanal, yung irrigation canal. Yung malayo po, marami ang hindi pa nakapagtatanim ng palay dito. Yun ang nakikita kong sisimula ng malaking problema. Kasi mahal talaga yung bagong bigas dito, yung produkto ng Libanon. Kasi masarap talaga, yung bago talaga, yung hindi imported. Yun naman ang sinasanayan dito sa amin. Okay, yun. Pero ito ay total nabanggit nyo, Sir Anton, yung about sa bigas. Malaman ko lang sir, ilan ba sir yung presyo ng bigas diyan po sa Libmanan Public Market ngayon, bawat kilo, sir? Yun may 55, may 54. Yun po, wala na, yun namang mga below 50, yun may itim ng kulay niyan. Mga 45, may itim na, iba na, talagang hindi ka lang gaganahan sa pagkain yan. Yun po talagang katotohanan, yung mga stock na. Mga stock nilalabas na ngayon. Hindi talaga masarap po. Talaga may amoy. Napakahirap sa unin po. Talaga. Sacrifice lang talaga na yung para makamura ka, mag-sacrifice ka ng hindi masarap sa kanin. Okay, yun. Pagdating naman sir sa dito sa singilan po sa mga renta or sa pwesto natin, paano nyo ito sir binabalanse? Para nang sa gayon maging balanse talaga. Pag halimbawa tinaasan natin yung singil para kumita yung palengke, baka maapektuhan yung mga natin, vendor. Paano nyo ito binabalanse, Sir Anton? About naman po dito sa mga renta, hindi nawawalan talaga yung mga pasaway na may mga moroso, delinquent taxpayer. Yan po ang isa pang problema dito. Pero hindi gaano. Dahil mura lang po talaga ang renta dito. Kaya, talagang hindi nawalan kahit ang market yung mga pasaway na matagal magbayad. Maraming moroso. Kaya po, ang nag-implement naman po niyan, kami nag-a-assist lang. Coordinate kami sa municipal treasurer at sa licensing office. Tumutulong kami sa pagsingil.
Dahil ang pinaka-main na trabaho namin dito, yung to protect and security, maintenance ng buong market. Pagdating naman po sa pagsingil, nag-a-assist po talaga kami sa mga tauhan ng Municipal Treasurer Office at Office of the Licensing Office. Yun po ang ginagawa namin dito para matulungan naman sila. Okay. Ang Yun. assist- And dito, Sir Anton, malaman lang din namin, may mga vendors po ba kayo na dekada na dyan po sa Libmanan Public Market pero ayaw sumunod? Sir Anton, hindi sumusunod sa mga patakaran. And pagdating sa bagay na yan, pinapayagan nyo pa rin po ba sila, sir? O meron na silang deadline or meron na sila talagang dapat na sundin na rule? Kailangan na nilang sumunod, Sir Anton? Ito po kaya, after market code, may code kami dito, Libanan Public Market Code, yung 12-02, Municipal Ordinance. Yan po, pagdating sa ganun, mayroon kaming mga market board meetings. Yan namin po binibigyan ng mga demand letter, yung mga taong, o kaya pinapaabot namin ang kanilang problema sa hindi sumusunod, sa mga violation. Kaya po talaga, minsan talaga, ang pinaka-problema ko dito, pag ang market, lumang-luma na, pag nag-implement ka ng tamang policy, yung talaga 100% na policy, hindi ka makapag-pursa. Ito bang yung gusto mong ipatupad talaga, dahil, siyempre, yung mga yero, tumutuloy. Yung mga dingding, sira-sira. Sila na nagpapaayos. So, yun po ang, kaya ngayon dito, may ginagawa nga 10 install dito, 10 install. Siguro 8 months pa ito bago matapos. So, yun po ang nagiging problema. Pero so far po, ang mga violation naman nila, kaya namin ma-correct naman. Pero hindi nawawala talaga yung pasaway. Siguro, mga 12% yung mga pasaway talagang ganun. Yung mga tanong mo po, sir, na about yan sa pagbabayad, sa mga pasaway sa hindi sumusunod sa aming mga policy. Meron po talaga. Kaya pinapatawag yan dito sa amin sa market office. No? Kung may mga complaint, dyan namin inaayos ko yan. Marami pong mga complaint dito na inaayos ko namin. Okay, yun. And dito, Sir Anton, pagdating naman sa sa mga solid waste or sa basura, sir, paano po ang sistema nyo dito, Sir Anton? Obligasyon ba ng vendor na maglinis, magwalis sa harap ng pwesto nila o meron kayo, sir, tagalinis talaga dito sa market, Sir Anton? Yes po. Dito po sa amin, lagi-lagi kami nagbabandili dito yung katulad sa yung implementation ng MENRO na tumutulong din kami na kasama sa aming pagbabandilyo yung seguridad na yung mga taking pera na mag-ingat kayo, mayroong mga papasok, ibang bayan-bayan, lagi kaming nagbabandilyo. Pangalawa, nagbabandilyo rin kami sa mga sa segregation ng mga basura. Yung plastic, yung alay mo, yung nabubulok at hindi nabubulok. Yun po ang lagi. Dito naman po, every market day, pag 6 a.m., mayroon mong nagkukulikta ng basura, may truck dito, may ikot. At pag after ng market day, mga 3 or 4 p.m., mayroon naman po nagkukulikta ng basura. Minsan po, nangyayari din na talagang mayroon namang pasaway na nagtatambak ng basura, pero tumatawag naman kami sa MENRO na minsan kasi ang mga MENRO personnel sa lawak na Libmanan, marami itong ginagawa yan. Minsan nakakaligtaan, maraming inuutos sa kanila, kung ano-ano, minsan nakakaligtaan. Kailangan na lang po ginagawa namin yung mga naiwanan, ang trabaho namin as mga kasama ko mga market guard, follow up na lang po sa Office of the MENRO. Oh, okay, yun. And ito pa, sir, yung mga nagtitinda sa labas ng Libmanan Public Market, yung mga nagtitinda sa kalsada,
yung nandun sa bangketa, nagtitinda, considered ba sila sir as competition natin? And bakit hindi sila sir pumasok sa loob ng market para doon sila magtinda, Sir Anton? Yung pong halimbawa, yung galing sa bayan ng Kabusaw, may mga, ang tawag namin dyan, squatter na nagbaldi-baldi. Ang ginagawa po namin dyan, mayroong nag-duty ng 6 a.m. kasi ganyan na display. Wala pa, sarado pa yung section ng market, fish vending, mga fish stall. Nasa may buka na po yung naglalagay. Kahit saan naga nakikita ko. Yun ang sinubukan namin po. Kaya may nagpapaduty kami ng 6:30 o 5:30 ng umaga. Market day lang po yan. Kasi hindi namin tinitikitan yung kastikit. Kasi pag tinikita namin yan, hindi namin mapapalis yan. Hindi namin masikita yan kasi may ticket na. Kaya ang tawag niyan, squatter ng mga parang habal-habal na nagtitinda ng baldi-baldi ng mga maliliit na isda, yung mga bilis, kung ano-ano. Yung mga kaunti-kaunti lang po. Pero po, bawal po yan. Binahuli namin yan. At yung iba noon, kinukumpista namin yan. At ang iba, punta namin malayo dito sa aming public market. Yun na lang sila. Okay, naman. yun. Pero, And ito pa sir, maitanong ko lang sa inyo sir, sa Libmanan Public Market, sa inyong pagtataya or sa assessment nyo, ready na ba sir ang Libmanan Public Market sa tinatawag na digital payment? Ayan. May plano ba tayo sir na GCash or QR code sa mga susunod na buwan or taon? Pwede po siguro yan, sir, kung modernized ang building namin. Pwede yan. Kasi kami naman, kung mga modernized ang building namin, kaya po yan. Kasi naman kami dito, siguro mga 5 years ago na kami nag-start dito ng electronics, yung computerized na, pag may payment sa real property, sa lupa, sa munisipyo, computerized na kami dyan. Wala electronics na po. Sa totoo lang, Libmanan ang parang pangalawa. Sumunod kami sa Naga, Pili, na compare sa ibang bayan, hindi pa talaga computerized yung pagbabayad ng mga buwis, sa rental, sa loob ng munisipyo. Sa loob ng munisipyo, kaya na, computerized na po kami. Kaya naman po siguro na itong mangyari kung talaga ang mga building namin maayos na po. Okay, yun. And ito, Sir Anton, mga remaining question na lang po. Nabanggit nyo kanina yung about sa pagsaayos ng mga pasilidad. Kumusta na ito, sir? May development na ba sa mga facility natin? O ongoing pa rin ba yung construction? O malapit na bang matapos, sir? Kumusta po? Dito po nga, ito lang. Dito sa dalawang ongoing construction dito. Itong nabanggit ko sa nakaraan, yung 10 stall, medyo po, may na ang manpower konti. Tinatanong ko po sila, bakit konti kayo? Mayroon pa daw ibang trabaho sa ibang project. Sabi ko, kawawa naman yung negosyo, mahaba na. Kasi tumigil yung iba tumigil po. Sana naman magpabilisan. Kung may 240 days na duration yan, sana kung posible, agahan dahil maraming nakatinding na negosyante, kawawa naman. Patapos ito pong isang building nito, sa dalawa pong ongoing dito ang construction, ito naman dating Plaza Cusco. Dati ito, ang mga okay vendors nandito po sa loob. Ngayon, mag-construct ng ongoing construction yung bubong at itong siguro 3 months daw to. Dito nakaabala dito, kaya dito magpipigtan ng Libmanan. Ang nangyari po dito, magulo, nasa along sa gitna ng road, ng market, yung ibang mga vendors. Nilagay, ginuhitan namin po.
para hindi maputol ang kanilang hanap buhay. Kawawa naman po sila. Okay, yon. Very well said, Sir Anton. Ano? At bago tayo magtapos, sir, siguro kung meron kayong gustong iwan na mensahe sa atin pong mga residente, mga mamimili, mga vendors dito po sa ating market, ano yung ating maiiwan sa kanilang mensahe, Sir Anton? Sa lahat kong namimili at mga vendor sa libanang public market, maghintay lang po kayo, konting pasensya, habaan ang pasensya, dahil sa hindi maayos ang pag-display dito sa amin ng mga paninda dahil po sa dalawang ongoing construction. Kaya po siguro after this year, tapos na po lahat yan. Hopefully po sa tulong ng ating Panginoon ng Diyos na magkaroon na talaga ng magandang modernized public market itong libanan, building, yung mga building maayos na po. Kaya po, inulit ko po, mag-face muna tayo, konting pasensya, dahil nagsisimula na ang mga pag-construct dito. Kasi kung hindi nagsisimula na, ibig sabihin, patatapos to. Kung hindi nagsisimula, yan ang pag-asa. Kaya po, nagpapasalamat naman ako kay Mayor, nagsisimula na to, itong dalawang ongoing construction. Ibig sabihin, may magiging improvement po talaga, development ng aming libanang public service. Salamat po sa inyong pagkikinig. Magandang umaga po.